May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Sheila, taga-Cainta Rizal. 31 years old at isa akong toll collector. Madalas akong makapakinig ng programa mo dahil sa trabaho ko. Lalo na kapag alas 9 ng gabi at naka-duty na ako. Sobrang sarap sa feeling marinig ang boses mo. Nakakatuwa din makinig sa programa mo. Dahil napapakinggan ko ang mga hinaing ng mga taong may problema sa pag-ibig na katulad ko. Kaya nga noong matuklasan ko ang istasyon ninyo, naisip ko na baka ito na yung tamang panahon para ilabas ko ang matagal ko ng dinadala. Hindi ko na papahabain pa ang introduction ko, DJ Main. Dito ko na ilalahad ang aking confession. DJ Main, my best friend ako. Tawagin na lang natin siyang Ken. 34 years old, isa naman siyang bus driver. Halos 4 na taon na kaming magkaibigan at talagang sa hirap at ginhawa kami ang magkasama. Mapahiwalay man sa asawa at magkaroon ng jowa, talagang sanggang dikit kami ni Ken. At sa loob ng 4 na taon na iyon, wala ni isa sa amin ang nagkagusto sa isa't isa. Dahil nga pareho kaming may isang paniniwala. Ayaw namin sa commitment. Ayaw namin sa mga label. At mas ayaw namin sa mga pangakong hindi naman siguradong matutupad. Paano ba naman, DJ Main? Pareho kaming nasaktan noon. Pareho kaming naloko. At pareho kaming napagod sa pagmamahal. Kaya naging magaan ang pagkakaibigan naming dalawa. Madalas kaming bitter sa lahat ng bagay. Pero ayos lang. Dahil masaya naman kaming nakakakita ng mga taong tulad naming broken-hearted. Pero kahit na ganun kami ni Ken, DJ Main, may mga panahon pa rin talaga na kapag inatake kami ng tawag ng laman, nagkakaroon kami ng kanya-kanyang karelasyon. Pero walang obligasyon, walang label, at nagiging kwento na lang sa amin ang mga nangyayari. Hanggang sa dumating ang panahong may ginawa kaming kakaiba ni Ken. Imbes kasi na kumilala at ibigay sa ibang tao ang init ng aming katawan, ang ginawa namin ni Ken, kaming dalawa na lang ang nagpalitan ng init. DJ Main, nagkaroon kami ng relasyon ni Ken, pero kagaya ng dati, walang label. Magkaibigan lang, pero may benepisyo. Ganong sistema ang pinasok naming dalawa. Naiintindihan naman naming pareho ang sistema dahil sa simula't sa pula, may pangangailangan na rin talaga ang mga katawan namin. Pagkatapos naming mag-usap tungkol sa mga limitasyon, doon nagsimula ang hindi naming inaasahang relasyon. Ang alam naming dalawa, pareho kaming ayaw mag-isa. Pareho kaming may mga pangangailangan sa aming katawan. Nung sinubukan nga namin ni Ken gawin,
Diretso, parang nahihiya pa kaming dalawa. Nagbibiruan, nakikilitian, at higit sa lahat, nagtatawanan. Pero nang seryosohin niya ako, DJ Main, para akong natauhan. Dahil nung akma niyang hawakan ang aking bewang, nanghina at umarko na lang ang likod ko na para bang gusto na talaga ng katawan ko. Nang kainin niya ang pagkababae ko, halos mangisay ako. Dahil kakaiba talaga sa pakiramdam. Matapos niyang gawin iyon, DJ Main, mas pinainit niya pa ang sitwasyon. Dahil nang pasukin niya na ang naglalawa kong kuweba, dumulas lang ito nang walang kahirap-hirap. At doon na nagsimulang umasta kaming dalawa na parang kuneho. Dire-diretso ang hagod nang hindi napapagod. At ang tanging nakapagpapahinto lang sa amin ay ang makaraos. Hindi ko alam kung dahil kaibigan ko siya o dahil unti-unti na akong nagkakaroon ng feelings para sa kanya. Lalo na nung sabihin niya ang salitang, "Sa akin ka lang." Matapos ngang sabihin iyon, parang may nagising sa kaloob-looban ko. Hanggang sa mas naging intense pa ang mga nangyayari. Halos pulikati na kami, DJ Main. Pero hindi parang kami natatapos. Pero nung kami ay makaraos, doon ko lang napagtanto na may mali na sa nararamdaman ko. Unti-unti na akong nagkakagusto kay Ken. Dahil nga sa paulit-ulit na may nangyayari sa amin, mas hinahanap-hanap ko na siya. Hindi na bilang isang kaibigan, kundi bilang jowa. At dahil nga sa hiya, hindi ko ito nagawang sabihin sa kanya. Kaya nagawa ko na ring itago sa kanya ang tungkol dito. At habang tumatagal nga ang sikreto ko, parang napapansin na rin ito ni Ken. Hanggang sa dumating ang oras na nagtanong na siya sa akin. Nagtanong kung may gusto raw ba ako sa kanya. At ang tanging naisagot ko lamang ay, wala. Marami siyang tinanong sa akin, DJ Main. Sa kanya sinabi sa akin na, buti na lang wala. Kasi kung meron sila, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa ating dalawa. At doon nanlamig ang buong katawan ko. Napagtanto ko na hindi ito yung pinasok ko kasama siya. Dahil ang akala ko, kaya naming ginawa ito ay para iwasan ang komplikasyon. Pero parang mas naging magulo pala. Dahil ngayon, wala kaming label. Pero nagsiselos ako. Nagkakagusto sa matalik kong kaibigan na hindi ko naman pinangakuan ng pagmamahal. Pero hindi ko alam kung bakit umaasa rin ako kahit wala namang kaming relasyon. Nasasaktan ako at mas lalo pang lumalala ang lahat nung minsang hindi siya nagparamdam ng ilang araw. Pagbalik niya, doon niya inamin na may naging malapit daw siyang isang babae. At bagamat wala siyang nilabag sa usapan namin, pakiramdam ko, DJ Main, ako ang natalo. Dahil hindi ko maaming may karapatan akong magalit. Kaya heto lang ang gusto kong sabihin. DJ Main, mukhang na in love na nga talaga ako sa kaibigan ko.
hindi ko alam kung ganun din ba siya sa akin. Dahil kung aamin ako, baka masira ang 4 na taon naming pagkakaibigan. Kung mananahimik naman ako, baka ako naman ang masira habang pinapanood siyang magmahal ng iba. Kaya heto ako ngayon, DJ Main, nanghihingi ng payo. Dapat ko na bang itigil kung anong man ang meron sa amin para iligtas ang sarili ko? O dapat ko nang sabihin kay Ken ang totoong nararamdaman ko? At bilang magkaibigan, kahit may nangyari na sa amin, pwede pa rin ba kaming maging magkaibigan? Hanggang dito na lamang ang aking confession. Maraming salamat sa oras at pagbabasa. Maraming salamat po from Sheila of Cainta, Rizal. Kaya ang tanong niya ka-vibes, dapat niya na bang itigil itong kanilang sitwasyong ito, ang friends with benefits, para iligtas ang kanyang sarili? Dapat niya bang sabihin kay Ken ang totoo niyang nararamdaman? At bilang magkaibigan, kahit daw ba may nangyari na sa kanila, pwede pa rin daw bang maging magkaibigan sila? Ay nako Sheila, ang daming nakaka-relate ngayong oras na ito dyan sa iyong confession. At ang pinakamahirap aminin sa friends with benefits, hindi naman kung ano yung nangyari, kundi ano yung naramdaman mo, lalo na paulit-ulit na may nangyayari sa inyo. At ang masakit dito sa side mo, Sheila, is yung wala kang karapatan na kontrolin yung meron sa inyo. Dahil wala naman kayong label, wala kayong commitment sa isa't isa. And hindi mo kinaya yung napagkasunduan ninyo dahil nga puso mo na yung bumigay. Well, ganun talaga ang puso, Sheila. Hindi siya kontrata na kapag sinabi mong, oy, dapat walang feelings ha? Oo, magtigil ka dyan, ako susundin mo. Susunod sa'yo yan. Hindi ganun yun. At hindi rin siya switch na kapag sinabi mong, tandaan mo, kaibigan lang ito ha. Titigil na siyang masanay o mangailangan at magmahal. 'Di ba? Siguro oo, nung una, pareho kayo ni Ken na gusto lang ng may kasama. Gusto lang yung ganung setup kasi nga very, may thrill 'di ba? Talaga namang very adventurous ng mga datingan, 'di ba? At yung taong may nakakaintindi sa atin. May taong nandyan kapag malungkot tayo, one call away lang. Kaya niya nang tanggalin yung stress at yung lungkot mo. At walang masama na pahalagahan natin ang isang tao. Pero ang kailangan nating tanggapin, may mga bagay na kapag lumalim, hindi na natin madaling maibabalik sa dati. Kasi paano mo sasabihin sa puso mo na, oy, kaibigan lang siya ha? Oo, wag mong sisirain yung 4 na taon namin. Kung siya yung taong hinahanap mo. Diba kapag may problema ka, sabi mo nga. Kung siya yung taong gusto mong kausap, kahit saan na napupunta ang inyong pag-uusap. Kung siya yung taong hinihintay mong magparamdam at siya yung isinisigaw at hinahanap ng katawan mo. Pero Sheila, hindi rin naman ibig sabihin na dahil may nararamdaman ka rito sa iyong kaibigan, kailangan mong pilitin si Ken na maramdaman din niya yung pagmamahal. Kasi yung pagmamahal na yan, hindi yan utang na kailangan bayaran dahil naging mabuti siya sa'yo. Hindi rin dahil 4 na taong kayong magkaibigan, automatic na pareho na kayo ng pupuntahan o nararamdaman. For sure, tinatanong mo to gabi-gabi. Mahal kaya ako ni Ken? Bakit di mo subukan tanungin yung sarili mo, Sheila? Kaya mo bang manatili sa ganitong setup nang hindi ka nasasaktan? Kasi aminin natin, hindi naman yung tao ang masakit Yung sitwasyon, yung masakit. Yung pagbibigay mo ng parte ng sarili mo sa isang tao
na hindi mo naman alam kung saan ka para sa kanya. At tungkol naman dito sa tanong mo kung pwede pa ba kayong maging magkaibigan pagkatapos ng lahat? Oo, posible. Pero hindi na ganun kadali. Ang daming nagbago. Kasi yung pagkakaibigan ninyo, meron ng alaala na ibinigay sa inyo. May attachment. At may mga bagay na hindi na mapubura pa. Kaya ang payo ko sa'yo, bago mo sabihin kay Ken yung nararamdaman mo, siguraduhin mong hindi mo siya kakausapin para pilitin siyang piliin ka. Kausapin mo siya dahil gusto mo maging honest sa kung anong nararamdaman mo. Walang masama umamin sa feelings mo kesa naman magkaroon ka ng regrets. And for me, the fact na tinanong ka ng lalaki kung may gusto ka sa kanya, ibig sabihin yung tanong niyang yun, may purpose siya dun, may reason siya. Who knows? Si Ken lang ang makakasagot. What if may nararamdaman din pala siya para sa'yo? DJ Main, may babae nga siyang kinikita o may kinita siya. Siyempre, alam niya kasi na nandun kayo sa setup, na ito lang kayo. To divert his attention, para hindi siya mahook doon sa sitwasyon, bibigyan niya ng aliw ang sarili niya. Pero doon pa lang nagtanong siya, ibig sabihin may reason yung pagtanong na yon. So go for it, sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo, pero expect the unexpected. At least, bandang huli, wala kang pagsisisihan na hindi mo inamin sa kanya. Paano kung parehas pala kayo? Sana parehas kayo. Kaya sabihin mo sa kanya, hindi para pilitin siya, kundi para malaman ninyong pareho kung saan ba ang direksyon ninyong dalawa. Dahil mas masakit kasi yung manatili tayo sa isang bagay na nagbibigay sa atin ng saya pero panandalian lang at unti-unti ka namang nauubos. At para naman dito kay Ken, para dun sa mga katulad ni Ken, kung totoong mahalaga sa kanya yung inyong pagkakaibigan, yung 4 na taon nyo, Sheila, maniwala ka, hindi niya basta itatapon yung 4 na taon na yan dahil lang nagbago yung sitwasyon. Pero kailangan din niyang maging malinaw sa'yo. Hindi pwedeng ikaw lang yung nangangapa. Kasi deserve mo rin naman ng peace of mind, whether ano man yung isagot niya sa'yo. At least wala ka nang itatanong pa kasi nasagot na ng mismong taong gusto mong tanungin. And Sheila, minsan may mga taong dumarating sa buhay natin na nagiging pahinga natin, pero hindi lahat ng pahinga yun ang destinasyon natin. Minsan nandyan sila para ipakita sa atin kung ano yung hinahanap natin, ano yung gusto natin, at kung ano yung kaya nating maramdaman bilang tao. Pero ngayon, ang gawin mo, ang pinaka-the best na magiging choices mo, piliin mo yung sarili mo. Kasi yung taong magmamahal sa'yo ng tama, hindi ka hahayaang manatili sa tanong kung ano ka ba sa buhay nila. At siguro bago mo itanong kay Ken kung mahal ka ba niya, itanong mo muna sa sarili mo. Kung sakaling hindi ka niya piliin, kaya mo bang piliin ang sarili mo? Kasi doon magsisimula ang totoong sagot sa lahat ng katanungan mo. The saddest thing about almost love is knowing you feel everything, but you are not allowed to ask for anything.